Alright, what's sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito mga kababayan, pag-usapan po natin kung gaano nga ba kaabusado etong si Sara Duterte, dahil kung matatandaan ninyo noong 2024 na kung saan kasagsagan at kainitan ng issue ng confidential funds na contempt sa Kamara, ito pong si Zuleika Lopez na naging dahilan mga kababayan para bisitahin ni Sara Duterte etong si Zuleika Lopez dyan po sa Kamara. At after po siya pagbigyan na mabisita etong si Zuleika Lopez ay hindi na po umalis etong si Sara Duterte mga kababayan dyan po sa Kamara, na naging dahilan para magkaroon ng matinding abala sa mga sergeant at arms at mga otoridad na naka-in-charge mga kababayan dyan po sa Kamara para bantayan eto pong si Sara Duterte, dahil alam naman po natin na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas po ito. At alam naman po natin na napakahalaga ng seguridad ng Vice Presidente. So ngayon, kung babasahin po natin, ito nakita nating balita galing po sa Philippine News Agency. Sabi po dito mga kababayan, adhere to House protocols, BP Sara told. Ngayon mga kababayan, hindi nakapagtimpe ito mga kongresista at naglabas po sila ng kanilang pagkundina sa ginawang matinding abala ni Sara Duterte, na kung saan gamit na gamit po niya ang pagiging Vice Presidente niya para isalba etong si Zuleika Lopez mga kababayan at manatili dyan sa Kamara. Ano po, na may mga drama pa nga po silang ginawa dyan at mga pagpapaawa sa sambayan ng Pilipino. Ano po, so ngayon basahin po natin itong nilalaman ng balita ng PNA or itong Philippine News Agency. Sabi po dito, leaders of the House of Representatives on Friday surrounded the alarm over what they describe as a breach of security after Vice President Sara Duterte remained at the Batasan Pambansang Complex overnight on Thursday and refused to leave despite repeated requests mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, ipinaalis na po siya sa Kamara dahil nga mga kababayan masyadong labis-labis na yung oras na itinagal ni Sara Duterte para bantayan etong si Zuleika Lopez. Kaso ang problema mga kababayan, nag-overnight po siya at nagmatigas po siya na manatili dyan po sa Batasan Complex or dyan sa House of Representatives. So ngayon sabi pa dito, in a joint statement, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, Majority Leader Manuel Jose Dalipe, and Deputy Speaker David Suarez said Duterte stay beyond official visiting hours following her visit to the Office of the Vice President OVP Undersecretary Zuleika Lopez, who is currently detained at the complex. Sabi pa dito mga kababayan, binuksan namin ang pinto ng malasakit para sa kanya. Binigyan siya ng espesyal na pahintulot na bisitahin si Attorney Zuleika Lopez. Ibig sabihin, binigyan ng matinding paggalang itong si Sara Duterte na mabisita itong kanyang tauhan mga kababayan na si Zuleika Lopez. Pero ang ginawa po niya, after po niya mabisita etong si Zuleika Lopez mga kababayan, hindi na po siya umalis ng Kamara at nagpalipas po siya ng gabi dyan po sa Kamara at nanatili po siya ng matagal at mahabang oras dyan po sa Kamara mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, pero pagtapos ng oras ng pagbisita na natapos ng alas 10 ng gabi, hindi siya umalis. After the visiting hours ended at 10 p.m., she did not leave. They said, according to the House Sergeant at Arms, Napoleon Taas, Duterte arrived at the complex at 7:40 p.m. and was allowed to stay with Lopez until the final cut-off time at 10 p.m. However, instead of leaving, the Vice President reportedly proceeded to the office of her brother, Davao City Representative Paulo Duterte, and stay there overnight despite multiple appeals from Taas to leave the house premises mga kababayan. Kasi nga di ba pinaalis na siya ng Sergeant at Arms kasi nga bawal po magstay ang Vice Presidente sa House of Representatives. Dahil nga mga kababayan, baka mamaya may mangyaring hindi maganda kay Sara Duterte. Ang masisisi po dyan ay walang iba kung hindi ito pong House of Representatives. Kaso nga lang ang ginawa po ni Sara Duterte, hindi po siya nakinig mga kababayan sa pakiusap ng Sergeant at Arms. Bagkos nagbatigas po siya na manatili
doon po sa loob mga kababayan ng opisina ng kanyang kapatid na si Paulo Duterte. Kaya nga po kung titingnan po natin, ito pong ginawang ito ni Sara Duterte ay kawalang respeto sa House of Representatives at ang isa pa dyan mga kababayan, gamit-gamit po yung kanyang kapangyarihan bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. So sabi pa dito, gusto po naming ipaalala sa lahat, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno na may mga patakaran at protocol kaming sinusunod sa malaking kapulungan para tiyakin ang seguridad at kaayusan. We would like to remind everyone, especially government official, that we have policies and protocols that we follow in the bigger chamber to ensure security and order. They said, hindi ito basta-basta nilabag kahit sino pa ang tao kapag hindi sumunod ang mga ito para na rin sinira ang respeto sa institusyon na nagsilbi sa taong bayan. Hindi ito ang lugar para ubusin o gawing personal na espasyo kahit pa sino ka kung walang respeto sa mga simpleng patakaran. Paano tayo magtitiwala na kaya nilang igalang ang mas malaking responsibilidad na iniyatang ng taong bayan sa kanila? Dahil kung iisipin po nating mabuti, kung titingnan po nating mabuti mga kababayan sa ginawa po ni Sara Duterte, ito po yung isang pagpapatunay na talagang partida, Vice Presidente pa po yan. Pero ganyan na po katindi mga kababayan, mga abuso sa kanyang kapangyarihan at ganyan po katindi na hindi irespeto at hindi galangin ang protocol at batas ng Kamara de Representantes mga kababayan. Paano pa kaya ang normal na mamamayang Pilipino? So kung nagagawa niya yan mga kababayan para lamang isalba ang kanyang mga kaalyado, kayang-kaya din yan gawin mga kababayan sa iba pa niyang mga kaalyado, lalo na pag ang kalaban ay mga maliliit na kababayang Pilipino po natin. Kaya dun sa mga kababayang Pilipino natin, next time, mag-isip po tayo ng napakaraming beses kung karapat-dapat pa ba siya na suportahan, lalo na mga kababayan at naghahangad at nagbabalak pa na tumakbo sa pagka-presidente sa darating na 2028 presidential election. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, ito yung isang halimbawa kung paano labagay ni Sara Duterte ang batas at patakaran ng Kamara de Representantes para lamang po kay Zuleika Lopez, para lamang po mabantayan na hindi magsalita etong si Zuleika Lopez, dahil pag nagsalita po yan automatic mga kababayan, mailalaglag niya etong si Sara Duterte at masasabi niya kung saan talaga nagamit at nadala ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya gagawin lahat ni Sara Duterte kahit labagin ng batas gamit ang kanyang pagiging Vice Presidente, wag lamang magsalita etong si Zuleika Lopez. So kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang opinion at komento po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa paglabag ni Sara Duterte sa patakaran ng Kamara de Representantes at pagpapakita ng pang-aabuso dito po sa Congress mga kababayan, para lamang mabantayan na wag magsalita etong si Zuleika Lopez. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.